Magandang hapon mga ka-dreamers, this is Dr. Adrian Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof, at welcome sa Kuya Prof TV. Maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa Kuya Prof TV. At kung ngayon lang tayo nagkita, ngayon ka lang nabisita sa aking channel, please subscribe naman at pakiclick na rin yung notification bell na yun sa baba para lagi kitang manonotify kapag may mga bago tayong updates. Okay? Kagabi lang po ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon makapagbahagi sa mga miyembro ng Connected Women Philippines at naibahagi po natin din yung ating ina-advocate na Smile 5 Ways to be Happy. At yung isa sa mga pinaka-importante na naibahagi po doon na napag-usapan namin ay tungkol sa increasing your income, investment, and involvement. So, importante po na gumagawa ang mga miyembro, gumagawa tayo ng mga paraan kung paano higit na kikita ng pera para suportahan ang pangangailangan ng ating pamilya. So, napaka-importante po niyan sapagkat araw-araw gumagastos tayo, araw-araw kailangan po natin ng pera para pambayad sa anumang pangangailangan ng ating pamilya. So, importante po yan na pinag-usapan kagabi. At dahil po dyan, naisip ko po na magbigay po ng 5 patok na pwedeng gawing negosyo ngayong nalalapit na Pasko. Pero bago po yan, nais ko lang pong isabihin ulit, banggitin ulit sa inyo mga ka-dreamers na ang Kuya Prof TV ay nagnanais lamang na makapagbahagi ng mga importante, fresh, life-changing insights para sa ating mga kababayan tulad ninyo na gustong magbago ang buhay dahil gustong maabot ang pangarap na inaasam. Okay? So, iyan po yung pangarap ng Kuya Prof TV. At sabi ko nga po sa inyo, bago matapos tong year 2019, ay ina-expect po natin dapat makapag-upload po tayo ng 100 videos or more. Mas maganda po kung mas marami sa 100 bago matapos tong year 2019 na to na mai-upload natin sa ating channel. Okay po? So dahil po dyan, hinihikayat ko po kayo na patuloy kayong sumuporta sa Kuya Prof TV at pakibahagi na rin ito sa iba para tulad natin, tulad ninyo, marami pong matutunan, marami pong matuto at dumami pa po tayong may matitinding pangarap na gustong marating sa buhay. Okay po? Ngayon, tulad ng nabanggit ko kanina, gusto ko pong magbigay sa inyo ng 5 patok na negosyo ngayong Pasko. At dahil po Pasko, gagamitin po natin yung salitang Pasko as initial dun sa mga patok na negosyong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pasko, letter P. Okay, ano po yung patok na negosyo pag Pasko? Letter P, puto at bibingka. Puto bumbong at bibingka. Napakapatok niyan tuwing Pasko lalo na. Talagang mabiling-mabili yan. Ngayong bare months pa lang may mga nakikita na ako nagtitinda ng puto at bibingka at talagang dinudumog sila ng tao. Nung dati nga ay nakikita ko lang na nagtitinda sila sa gabi, pero ngayon buong araw nagtitinda sila. At yung binibilhan namin, 2 branches na sila dito sa lugar namin. At laging ubos yung kanilang paninda, yung kanilang puto bongbong at bibingka. So, yan po yung mga patok na negosyo na pwede po nating pasukin at simulan ngayong Pasko. At tulad po nung sinasabi ko sa inyo kanina, yung puto at bibingka po hindi lang yan pang Pasko. Napansin ko po na yung bibingka ay nasa mall na, ginawa nilang social. Nakita nila yung opportunity, yung pagkakataon na makater pa rin yung demand ng mga tao na yung bibingka ay hindi lang po pang Pasko. Yung puto bongbong ay hindi lang po pang Pasko. Pero sinasabi ko po sa inyo, yung puto bongbong at bibingka ay isa sa mga negosyong papatok talaga ngayong nalalapit na ang Pasko. Okay po? So iyan po yung isa sa mga negosyo na pwede nyong pasukin at kikita po kayo. Sarapan nyo po yung timpla. Hindi naman po pamurahan ng presyo pagdating dyan. Mas maganda po kahit medyo may kataasan yung presyo ng inyong mga produkto, ng inyong puto bumbong at bibingka. Pag masarap po yan talagang dadayuhin po kayo at papatok po yan sa inyong mga customers. Okay? Yan po yung unang letter sa salitang Pasko, P. Puto at bibingka. Yung A po, arroz caldo at lugawan. Pumapatok po yung lugaw, yung arroz caldo sa ating mga Pinoy. Kahit anong oras yata yung mga Pilipino kumakain ng merienda at gusto nila mainit na lugaw. May kasamang tokneneng, may kasamang lumpia at kung ano-ano pa. So patok talaga yan. Ngayong Pasko, lalo na pag madaling araw, pag pupunta sila sa simbahan, magsisimba,
o pag weekend talagang nakikita ko yung mga pamilya kumakain ng lugaw sa maraming lugawan dito sa aming lugar sa Valenzuela. Lahat po puno. Magkakatabi na po yung lugawan pero lahat sila may customers. Lahat sila kumikita. So pagandahan na lang ng serbisyo at pasarapan na lang ng timpla pagdating sa arroz caldo at lugawan. So iyan po yung pangalawang negosyo na pwede nating pasukin ngayong Pasko. At kung nais po nating ituloy-tuloy yan, maganda po, mas magandang yung sinimulan nating negosyo ngayong magpapasko ay gagawin nating talagang tuloy-tuloy sa buong taon at sa mga darating pa. So napaka-importante po niyan. So mga ka-dreamers, tandaan natin, yung arroz caldo at lugaw ay pwedeng gawing negosyo at talagang kikita po kayo. Tubong lugaw po dyan. Tubong lugaw. Sigurado po yon. Yan po yung pangalawang negosyo na pwede nating i-consider ngayong Pasko. Yung pangatlo po, services and rentals. Marami pong services na pwede nating i-offer. Marami pong rentals na pwede nating ibigay sa kanila. For example, yung mga tao hindi naman bibili ng mga upuan pag may celebration sa kanila. Magre-rent lang yan. Okay? Yung mga tao, karamihan wala na silang time para magluto. Kukuha na lang yan ng catering services. So, marami pong services na pwede nating i-offer. Depende po sa demand, depende po sa problema kung ano yung nakikita nating pangangailangan sa ating community. At kung nakikita natin kung ano yung mga problema na yon, doon po tayo mag-isip kung anong services ang pwede nating ibigay sa kanila. Sabi ko nga doon sa isang vlog ko, tingnan mo muna kung ano yung mga talento, yung mga kakayahan mong, yung mga skills na nasa iyo, at pagkatapos niyan, pag nalista mo na lahat ng skills at yung talento na nasa iyo, hanapin mo naman yung mga problema sa community nyo. At mula doon, i-match nyo yung talent mo sa yung skills mo at yung problema. Pag na-match nyo yun, doon po mabubuo yung negosyong pwede nyong simulan. Services and rentals. Okay? Yun po yung pangatlong sigurado kung papatok ng negosyo ngayong Pasko. May mga tao po, wala na talaga silang time halimbawa at gusto nilang magpalinis ng kanilang bahay, ng kanilang bakuran at magpa-decorate ng kanilang bahay para sa darating na Pasko. So, kung may services kayong ino-offer at isa yan sa mga service na ibibigay nyo sa kanila, magkakaroon po kayo ng negosyo. Syempre, hindi lang ikaw yung gagawa niyan. Kukuha ka rin ng mga tao mo na makakatulong mo para gawin yung trabaho na yon para sa iyong kliyente. At maraming po yan. Mag-offer lang po kayo sa community. Pwede po kayong kumatok sa bawat bahay at i-offer niyo po yung inyong serbisyo sa kanila. Sigurado ako, kikita po kayo at sigurado akong patok na negosyo yan ngayong Pasko. At pwede nyo ipagpatuloy yan tulad ng mga ibang negosyong sinisimulan bago magpasko. Mas magandang maipagpapatuloy po yan. Depende po kung ano yung mga pangangailangan sa inyong community, tugunan po natin yon. Bigyan po natin ng solusyon yung mga problema na yon at sigurado akong tatagal yung services business ninyo. Okay? Yan po yung pangatlong negosyo na pwede nyong simulan ngayong nalalapit na Pasko. Okay? Ano po yung pang-apat? Ginawa ko lang dito, letter K, Kris Kringle. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig ko lang pong sabihin nun ay mag-isip kayo ng mga gift items na pwede nyong ibenta sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, sa mga opisina, sa mga nagtatrabaho, dahil sigurado kung dahil sa kawalan ng oras at nilalapit nyo na sa kanila yung mga produkto na pwedeng pang regalo ngayong Pasko, bibili sila at o-order sila sa inyo. At yung maganda dyan, hindi lang pa isa-isa yung bili nila. They will buy from you as in bulk. Okay? So, marami po silang bibilhin, sigurado ako doon. Dahil inilalapit nyo sa kanila yung produkto. Bakit sila bibili? Unang-una, wala silang time. Binabayaran ka nila sa time. Okay? Maliban dun sa produktong babayaran sa'yo, yung time nila, very precious at ginagawa mo na yung trabaho para sa kanila. Nilalapit mo sa kanila yung produkto. Okay? So, iyon po yung pang-apat na negosyo na pwede nating simulan ngayong Pasko. Marami po yan. Yung iba pumupunta sa Divisoria para tumingin ng mga produkto at ginagawa nila, bumibili lang po sila ng sample. At yung sample na yan, yun yung pinapakita nila sa kanilang customer, sa kanilang kliyente. At pag umorder na, yung strategy ginagawa po ng iba, nagbabayad muna ng 50% down.
At yung 50% down na yon, iyon yung gagamitin nilang pambili dun sa produktong ibibenta nila dun sa kliyente nila. In effect, parang wala silang halos puhunan. Sabi nga nung kakilala kong magulang before, laway lang ang puhunan. Laway lang dahil nakikipag-usap ka lang sa kanila, nagbebenta ka na ng mga product na wala pa talaga sa'yo pero may sample ka, at dahil doon, na i-encourage mo sila, na motivate mo sila, na kukumbinsi mo silang bumili sa'yo. Okay? So, yun lamang po yung ilan sa mga negosyo na pwede nyo simulan ngayong Pasko. At tulad ng sinabi ko kanina, yung pagbebenta po ng mga gift items na yan, hindi lang po yan pang Pasko. Pwede nyo pong gawin yan all year round, sapagkat bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, sa buhay ng mga tao may mga celebration sila. May mga okasyon na sineselebrate. At dahil dyan, kailangan po nila ng mga items na yon. Kahit hindi pang regalo, pwedeng pamigay, giveaway sa mga birthday, pwedeng gawin po yon. Kaya sigurado akong may market ka. May problema sila sa time, wala silang means para pumunta sa Divisoria, ikaw na yung gagawa nun para sa kanila. Magbebenta ka sa kanila. Nilalapit mo sa kanila yung produkto. Sabi nga nila, if the people cannot go to the mountain, try to bring the mountain to the people. Ganun po yung gagawin natin. Okay? Dito po sa negosyong yan. Yun po yung pang-apat. Yung pang-lima po, napakaganda niyan, simpleng-simple, nasa bahay ka lang, ito po yung online business. Pag online business, marami pong pwedeng i-offer sa kanila. May idea nga na wala kang puhunan, ang sayo lang ay platform, ang negosyo mo ay tinatawag na drop shipping. Okay, yung drop shipping po, wala kang produkto, pero may binebenta kang mga produkto na wala sa'yo, pero nakalink ka dun sa supplier mo. Pag may bumili sa'yo, yung bumili sa'yo, magbabayad muna siya sa'yo, at ikaw o-order ka na dun sa supplier mo. Yung supplier na mismo ng mga products na yan, sila yung mag-ship doon sa customer mo. So, wala ka talagang puhunan. Dahil yung perang ipambabayad mo dun sa product na i-deliver ng supplier mo ay galing sa kliyente mo. Okay? So, yun po yun. Isa sa mga pwede natin i-consider sa online business. Okay? So, marami pa po yan. Yung iba gumagawa lang po ng YouTube channel. Tulad nito, YouTube channel yan. At dahil may mga services silang ino-offer, ginagamit nilang platform yung YouTube channel para i-promote yung kanilang services at yung kanilang product. In a way, yung kanilang YouTube channel ay isang online business. Maliban dyan, maraming mga social media platforms. Nandyan ang Facebook, at sa Facebook marami kang friends. Yung mga kaibigan mo mismo, pwede mo silang bentahan using your online shop, your Facebook page. Okay? So maganda pong simulan din yung negosyo as early as now, nalalapit na ang Pasko, mag-post ka na mag-post ng mga items sa yung Facebook page para makita na nila, magkaroon sila ng idea na may ganitong produkto ka at ganitong services ka. At dahil dyan, nag-iisip sila, nagpaplano sila kung paano sila bibili sa'yo. Okay, pinaplano nila yan. Hindi ka agad na pag nag-post ka, bibili ka agad sila. Pinaplano pa nila yan. Parang yung mga taong nagdi-window shop, hindi pa naman sila bumibili. Di ba pag pumunta tayo sa mall, hindi pa kaagad tayo bumibili ng mga produkto na nakikita natin doon. Tinitingnan lang natin at sa isip natin, nagpaplano tayo na pag sweldo, bibili tayo niyan. Okay? So, iyon po yung pwede natin gawin. Nagpaplano pa muna yung mga tao kung bibili sila o order sila sa'yo at kung kailan yan mangyayari, depende dun sa pagdating ng pera nila. Okay? So, iyon po yun. At least, nagkakaroon po ng awareness yung mga kaibigan mo, yung mga tao na ikaw ay may ganitong klaseng negosyo at ito yung mga services at mga products na ino-offer mo. Yun po yung mga negosyo na pwede nating simulan ngayong nalalapit na Pasko. Okay? Pasko, letter P, puto bongbong at bibingka. A, arroz caldo o lugawan. S, services and rentals. K, Kris Kringle, yung mga gifts na pwede nating i-offer sa mga kaibigan. At panghuli, yung online business or online platform. Okay? Online business. So, Pasko. Yan po ang pwedeng-pwede nating simulang negosyo ngayong nalalapit na ang Pasko. Okay? Kung may mga tanong po kayo tungkol sa ating pinag-usapan ngayon, o may naiisip kayong negosyo na hindi natin napag-usapan,
pwede po kayo mag-message sa akin dahil kung gusto niyo simulan yan at gusto niyo magpatulong sa akin dahil hindi niyo alam kung paano ito sisimulan, just message me sa aking number 0932-8493842 at pwede niyo rin po akong i-message sa aking FB page, ang Kuya Prof TV. Pwede po tayo mag-usap personal or online. Nagko-coach po tayo, one-on-one or group coaching. Ginagawa po natin yan. At para po doon sa mga eskwelahan, mga organization, mga kumpanya, mga grupo na gustong magkaroon ng isang speaker tulad natin, pwede po ninyo akong kuning speaker at i-motivate po natin yung ating mga miyembro para sila rin ay magkaroon ng matinding pagnanais na makamit yung kanilang pinapangarap sa buhay. Okay? Muli, ang Kuya Prof TV ay nagnanais lamang na makapagbahagi ng mga insights, important and practical insights sa mga tao para patuloy ninyong trabahuin na makamit ang inyong mga pinapangarap sa buhay. Muli, ito si Kuya Prof na nag-iwan sa inyo ng mga katagang Change Your Life Now by Changing Your Mindset. Kilos-kilos, ayos!